Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik pong muli ang inyong lingkod, si Katambay Mano po, dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong likod. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man pong sulok ng mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Samahan niyo po ako, komentuhan po natin ito. Talagang ibang-iba na po talaga sa panahon po ng bagong Pilipinas. At sa ating kapulisan ngayon, ibang-iba na po ang ating mga kapulisan ngayon mga katambay. Ang tinututukan lang po ay ang Duterte, lalo ang Vice President. Katatapos lang po na magsampa ang mga aktivista, ang grupo ni Laila De Lima sa House of Representatives ng impeachment. Ngayon naman po, ang kapulisan naman po mga tambay. Noong nakaraan pong araw, nagkaso na po sila. Ngayon, dadagdagan na naman daw po. Meron na naman silang idadagdag na kaso sa Vice President. At hindi lang po yon, pati po ang mga baril na naka-issue po sa Vice President ay plano na rin po nila. Plano na. Natanggalan po ng mga lisensya ang baril na naka-issue sa Vice President, ang mga lisensya ng kanyang baril. Ibang klase, no? Hindi po ito namumulitika ang mga kapulisan. Hindi po ito parte ng kanilang sinasabing trabaho. At hindi po ito politically motivated. Galing po sa kanila yan, mga tambay. Hindi sila namumulitika. Pero ang ginagawa sa Vice President ay parang kahawig ng ginagawa ng House of Representatives yata at ng grupo, ng mga kaliwang grupo. Painggan po natin mga tambay ang pahayag po ng kanilang spokesperson na si Kernel yata ito, si Jing Fajardo mga tambay. Painggan po natin. Hindi lamang po sa ating Vice Presidente, lahat po ng may kinalaman po doon sa nangyaring insidente nung nakakaang dalawang Sabado po. Nauna na nga po tayong nakapagsampa ng direct assault, disobedience to a persons in authority or their agents, at saka yung grave coercion. But alam po natin ang public officers and employees po kapag nasasangkot po to sa anumang krimen, sa criminal case, ay may kaakibat po yan na administrative at civil cases po. So yun po yung tinitingnan po natin dito po sa ginagawa po nating pag-iimbestiga. Ang CIDG po ay patuloy pong nag-iimbestiga at kumakalap po ng mga ebidensya to support other possible cases that would be filed against those responsible nung nakakaang 2 Saturdays ago po. Kung matatandaan niyo po, ang PNP po ang kauna-unahang nagsampa po ng kaso laban po sa mga individual dahil sabi nga natin, hindi natin po pwedeng palumpasin ang ginawang aksyon po ng ating pangalawang Pangulo, bagamat ginagalang po natin ang ating pangalawang Pangulo at kanyang mga security, dahil gusto na nga nating maipakita sa ating mga kababayan na yung ating batas ay ina-apply kahit sino pa po ang nasasangkot po dito. Kasi ayaw nga natin na maakusahan na meron tayong pinapabukan at pagdating sa pagpa-file ng kaso ay yung maliliit lamang po yung kinakasuhan natin. Kaya nga po, this is precisely the reason kung bakit hindi natin pinalagpas yung pananakit at pagmumura sa ating mga pulis. At wala po itong halo. Sinasabi nga, no less than our Chief PNP has issued a statement na itong mga kasong isinampa po natin are not politically motivated but grounded on the lawful exercise of our mandate before our people po. Yan mga tamay. Galing Galing po ng PNP natin ngayon. Pero hindi man lang po nila pinalabas yung ginawa naman po nila sa Vice President na pambabastos. Una-una yung sa ambulansya, yung pagsasara po nila ng pinto na muntik na pong iipit ang ulo ng Vice President. At yung delayment po na ginagawa po ng kapulisan na hindi po na pinipigilan po nila. Una, ang pagdala ng emergency po ito na kailangan po madala agad sa ospital. Ang secretary po ng chief of staff ng Vice President, di ba? Na si Attorney Zulaika Lopez, di ba? Na talagang kailangan po madala agad sa ospital, pero di ba, delayment ng kapulisan ang nakita po ng Vice President. Kaya po siya nagalit, di ba? Na talagang mismo ang kapulisan ang pumipigil. Hinaharangan pa nga yung ambulansya, di ba, ng kapulisan. Kaya yung ginagawa po nila, yung unang mga kaso nila, hindi po uusad sa korte yan pagka sa korte na, mga tambay. At yung sinasabi lang hindi pa mumulitika, totoo ba yon? Painggan pa natin tong isa. Hindi po sila namumulitika at hindi po ito politically motivated ang ginagawa nila. Ito naman po isa, tungkol naman po sa mga naka-issue o lisensya ng baril
Vice President, mga tambay, para sa kanyang proteksyon. Tingnan naman natin, pakinggan natin sila. Sila pa ulit. For one, yes, I can confirm na meron pong isa pong LTAP holder po si VP Sara po at meron din po mga firearms na nakarehistro under her name po. Kinumpirma ng Philippine National Police na mayroong baril si Vice President Sara Duterte. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jim Fajardo, mayroon itong license to own and possess firearms, subalit tumanggi ang general na sabihin kung anong uri ng LTAP o kung ilang baril ang pag-aari ng pangalawang Pangulo. As to the type of license at I cannot for now reveal kung ano po yung type of license na hawak po niya. But definitely, siya po ay may LTAP at meron pong lisensyang mga baril na nakarehistro under her name. Gayunman, wala aniyang permit to carry firearms outside of residence si VP Sara. Sa tanong kung pwede bang matanggalan ng lisensya ng baril ang pangalawang Pangulo, sinabi ni Brigadier General Fajardo na nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group at nakabase sa magiging resulta nito kung maaaring makansela ang firearm licenses nito. Let us wait for the completion po ng investigation na sinasagawa po ng CIDG to determine whether or not these cases filed against her will can be used as a ground for possible revocation or cancellation of her LTAP and firearms registration. Malinaw naman aniya nakasaad sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law ang mga basihan para makansela ang firearm licenses ng isang gun owner. Samantala, sinabi rin ng PNP na posibleng madagdagan pa ang sasampa nilang reklamo laban sa pangalawang Pangulo at security escort nito. Hindi lamang po sa ating Vice Presidente, lahat po ng may kinalaman po doon sa nangyaring insidente nung nakakaang 2 Sabado po. Nauna na nga po tayong nakapagsampa ng direct assault, disobedience to a persons in authority or their agents at saka yung grave coercion. But alam po natin ang public officers and employees po kapag nasasangkot po to sa anumang... Ayan, tapos na po yan. Painggan po natin. Ayan, narinig po natin. Pati po ang mga nakarelease o sinasabing mga barel ng Vice President ay meron po sila yatang plano na talagang tanggalan na rin po ng lisensya ang barel ng Vice President. Ibang klase po kapulisan natin, ano? Ibang klase. At pati po lahat ng personnel na naka-assign ng security ng Vice President ay talagang kasama po sa kakasuhan po ng PNP. Ibang klase ang PNP natin ngayon. Ngayon lang po ako nakarinig ng ganitong PNP na talagang nakatutok po sa Vice President lamang at pati po sa mga tauhan niya, sa mga security niya. Yun po ang tinatrabaho po ng PNP. Samantalang ang ating bansa ay talagang napakataas ng krimen. May mga dayuhan pa nakikidnap, kabataan, at isang damukal po ang droga na naman nakapasok sa ating bansa. Pero nakatutok lang po ang ating kapulisan sa Vice President. Ibang klase. Sa bagay, alam naman po natin at alam ng mga kababayan kung sino po ang nag-appoint. Di ba? Umuugong po ang balita na di umano ang nag-appoint po sa general at isa sa nagrekomenda para ito ay maging PNP Chief General ay ang Tambaluslos daw po. Ang speaker daw po. Di umano ang talagang isa sa nag-endorso na maging PNP Chief General daw po ang Marbil. Si PNP Chief General Marbil. Ibang klase, no? Itong sa ibang klase po ang mga pahayag ni General Fajardo. General Fajardo, ibang klase, no? Ganito na po ang ating bansa. Nakakalungkot lang po yung respeto na sa panahon ni dating Pangulong Duterte na naibalik na po sa kapulisan. 'Di ba? Yung kahit papaano naibangon ng dating Pangulong Duterte ang kapulisan at ang mga Pilipino ay nagkaroon ng tiwalang muli. Pero ngayon, ano po? At yung ginawa po ng dating Pangulong Duterte sa kapulisan, di ba? At yung napakarami pong pabor na naibigay po sa kanila. Di po ba? Tinaasan po ang kanilang mga sweldo na sa napakahabang panahon, wala po halos nakagawa na presidente na doblehin ang kanilang sweldo at ang kanilang pension pag ito'y nagretiro, halos doble rin, mga katambay. At hindi sila pinabayaan ang kanilang mga allowances
at napakarami pa, nakumpleto pa ang kanilang mga gamit. Di po ba? Talagang yung suporta ng dating Pangulong Duterte sa ating men in uniform ay 100%. Pero sa kabila nito, nung maupo po ang bagong Pilipinas, sa pamamahala po yata ng bagong general na si General Marbil, puro panggigipit yata ang ginagawa ngayon ng kapulisan. Mga katamba, ibang klase, no? Isang vice president na kailangan protektahan mo ang buhay ng vice president. Pangalawang pangulo yan. Pero ngayon, yung nagpuprotekta po ayon sa saligang batas, sila ngayon ang gumigipit at patong-patong na kaso ang binibigay doon sa taong susuportahan mo ayon sa saligang batas. Dapat suportahan mo lalo ang Pangulo at pangalawang Pangulo. Di ba? Kasi pag may nangyari sa Pangulo, automatic Pangulo yan. Pero ngayon nakita po natin ang panggigipit. Ibang klase, no? Nakikita na po natin ang panggigipit sa ginagawa po ng institusyon ng House of Representatives na sinasabi po ng VP Sara na gusto po raw maging Prime Minister at Presidente yung speaker doon. Kaya po isang damukal na panggigipit din daw ang ginagawa sa kanya ron. Yung politically motivated ang ginagawa. Demolition job. Di ba? Political harassment sa kanyang pamilya. Lahat sila. Di ba? Tapos ito, appointee daw to ng ang general. Pati ang ating DOJ, NBI, nagagamit na rin po. Puro sa Vice President po ngayon ang issue. Di po ba? Pati po ngayon, napaagulo po ngayon sa House of Representatives kasi mayroong mga aktivista, mga grupo po ng CPP, NPA, NDF ang nag-file ng impeachment do, kasama si Laila De Lima. Di ba? Saka yung mga congressman. Ibang klase. Ngayon naman, kapulisan. Mga walang utang na loob, mga katambay. Yung bang wala namang ginawang masama ang Vice President. Itinama lang ng Vice President yung mga batas na nilabag ng Kongreso. Kinitil nila ang isang malayang Pilipino na walang kaso. Tapos ikinontempt mo na hindi po ito sinasang-ayunan ng Korte Suprema. Mismo ang ombudsman ay nagsalita na labag sa batas ang mga ginawa ng House of Representatives. Kasi hindi mo po pwedeng katigan pag dinala mo sa korte, lalo sa Supreme Court, hindi kakatigan ng Korte Suprema yung rules nila. Dahil wala sa batas yung rules nila. Pagka nagkaroon na po ng usapin sa Korte Suprema o sa Korte, hindi na po pwedeng i-ground mo ang rules na ikukulong mo, ikukontempt mo for how many days? Mahigit 1 linggo? Na walang kaso? Di po ba? Tapos ang kapulisan natin, ginigipit yung kalayaan ng isang Attorney Lopez, ang Chief of Staff. Di ba? Doon nag-ugat yan eh. Ginigipit nila dahil may karamdaman yung tao, dahil nga sa sobrang stress na ginawa nila. Di ba? Kitang-kita natin na nangyari. At sinabi ng Vice President. At mismong si Attorney Zulaika Lopez ang nagsabi, this oras ng gabi, pilit siyang gustong kunin ng mga kapulisan. Di po ba? Kapulisan at mga security na nahandon sa House of Representatives. Gusto siyang ilipat. Saan siya ililipat? Di ba sa kulungan ng mga kriminal na may mga kaso? Di po ba? Sa correctional? Sa mga kulungan ng babae? Di po ba? Isang abogado na walang kasong pinapile na kaso, walang judgment, di ba? Walang conviction ng korte, pero ididiretso mo sa kulungan na may mga kaso. Di ba magagalit ang Vice President diyan? Dahil marami nilabag. Kaya nga, di ba nakita natin kung paano niya pagsabihan ng Quad Committee sa pamumuno po ni Congressman Chua? Di ba? Tinuruan niya pa na nakakahiya kayo, lalo sa buong mundo. Nakakahiya ang House of Representatives natin. Dahil unang-una, hindi alam ang proseso ng batas. Di ba? Tinuruan niya. Pero mga kapulisan natin, hindi yata ito alam ang proseso ng batas. Mukhang yung paglabag na sa batas ng House of Representatives ang sinusunod. Dahil sila ay napag-utusan sila ng House of Representatives. Di ba? Tinawagan sila ng House of Representatives, ang kapulisan, para po doon sa sinasabing kaguluhan na hindi naman po naaayon sa batas. Kaya ngayon, ang nakikita ng mga Pilipino, pati po ang ating kapulisan, sumasang-ayon
doon sa ginagawa ng Kongreso na napakaraming nilabag na batas. Kaya ang mga kapulisan lumalabag din sa utos na labag sa batas. Di po ba? Kaya grabe po ang kapulisan natin ngayon. Tapos sasabihin nila, pinatutupad lang nila yung rules of law ng kapulisan. Pero yung sinusunod nila na rules of law, mali. Hindi tama yung galing sa House of Representatives. Di ang lumalabas ito, ang ating mga kapulisan hindi sumusunod sa tamang batas ng ating konstitusyon. Di po ba? Kaya nga natahimik na sila nung pinasukan ng ombudsman ang sinasabi nilang napakaraming nilabag ng Vice President at yung mga issue. Di po ba? Meron pa ba na question pagka-ombudsman na nag-imbestiga? Di ba? Ano po ginagawa ngayon? Yung ombudsman na mismo tinitira ngayon. Si Ombudsman na Martires, di ba? Ganun po katindi. Pag hindi po papabor sa kagustuhan po yata ng sinasabing taga-kumpas, nakakaproblema po. Binibigyan po nila ng maraming issue kung ikaw ay kumakampi yata o tumalagay ka sa tama. Pag lumagay ka sa tama, dahil ang mga Duterte ay nasa tama, magkakaproblema ka, mga tamay. Lalo sa kapulisan. Ibang klase at tinututukan, Vice President, samantalang krimen ng ating bansa, hindi bumababa, tumataas. Ang droga sa ating bansa, dire-diretso ang pagtaas, hindi bumababa. Pero nakatutok ka sa mga baril at kaso, mga nakakalungkot lang, yung ginawang sakripisyo ni dating Pangulong Duterte na baliwala lang sa ganito. Hindi naman po lahat ng kapulisan, hindi naman po lahat ng kasundaluhan at kapulisan, ganito po ang mga isip at utak pagdating po sa pagpapatupad ng batas. Mga baril ngayon ang kasama sa tatanggalan mo. Pagka tinanggalan mo ang mga lisensya ng baril katulad ng Vice President na nanganganib ang kanyang buhay, mismo ang Vice President nagsabi, nanganganib ang kanyang buhay mismo nanganganib. Bago sinasabing threat sa Pangulo, mas maraming threat sa buhay niya. Tapos ngayon kikitilin mo ang kanyang personal na gamit, baril, na po pwede maging proteksyon ng buhay niya. Ganun po ba? Parang sinasabi nyo na ang Vice President ay mawawala ng proteksyon dahil plano nyo tanggalan ng lisensya kanyang mabaril. Parang ang Vice President, mismo kayo na ang nagsusuong sa kapahamakan ng Vice Presidente. Yung kanyang proteksyon, tatanggalan nyo, napakarami niyang threat. Marami nagbabanta sa buhay niya. Ibang klase kayong kapulisan. Imbis na protektahan nyo ang buhay ng Vice President, tatanggalan nyo pa ng proteksyon. Ganyan na po ba ngayon ang kapulisan natin? Lalo sa pamumuno po na isang general. Iba na po yata ang pinaglilingkuran nyo. Mukhang naglilingkod kayo sa politiko, hindi sa taong bayan. Halal po ng taong bayan ang Vice President. Binoto po yan ng mahigit 32 million botante sa ating bansa. Pero binabaliwala nyo mga Pilipino naghalal dyan sa Vice President. Samantalang kayo paswelduhin din ng mamamayang Pilipino. Sumusunod yata kayo sa politiko na paswelduhin din ng Pilipino. Ibang klase po. Mukhang kayo po ang marami po kayo sasagutin sa batas. Itong ating kapulisan. Sana maging Pangulo ang isang Duterte, lalo ang Vice President. Para po maimbestigahan po ang mga kapulisan, mga katamba. Ibang klase po sila. Ibang klase magproteksyon. Yung pinoproteksyonan mo, siya ngayon ang ginigipit mo. Ibang klase. Tapos nagpaplano pa kayo ng isang damukal na ipapatong na demanda kasi alam naman po nila sa sarili nila na wala pong patutunguhan ng mga kaso na sinampa nila sa Vice President. At kung ano man ang kanilang idadagdag pa na kaso, hindi rin po ito kakatigan ng korte. Ibabasura lang po ito. Dahil unang-una, Vice President yan. Vice President yan. At hahanapan po ng investigasyong malalim ng korte yan kung ano ang punot dulo na pinagmulan. Bakit nakapagsalita at nagkaroon po na sinasabi nyo harassment sa inyo ang Vice President. Sa tingin nyo, magkakaroon ba ng harassment na sinasabi nyo ang Vice President kung walang dahilan?
Di po ba? Kaya nagalit sa inyo yan. May dahilan. Kaya sa investigasyon ng korte, lalabas ang totoo. Ano ang kinagalit ng Vice President sa inyo? Unang-una, yung pagkitil nyo ng karapatan ng tao na madala sa ospital. Kinikitil nyo yung karapatan, yung buhay. Di ba? Pinipigilan nyo. Sinusunod nyo ang Kongreso. Buhay ang pinag-uusapan doon. Dahil emergency yon. Unang-una, ilang oras pa bago nyo i-release ang ambulansya at yung pagdala sa ospital. Doon pa lang magkakaproblema na kayo. Pag yan ay umusad, yung sinasabi nyong kaso sa korte, intayin nyo. Naka-ready na ang mga abogado ng Vice President sa inyo. Di ba? Nung mga nakarang pahayag niya, nung isang araw, ipinaubaya niya na sa kanyang mga legal counsel o lawyer ang mga gagawin kaso sa inyo. Intayin nyo yon. Vice President, unang-una, pambabastos nyo sa kanya. Walang galang. Nakita po ng mga Pilipino, di ba? Yung puwersay mo, isara yung ambulansya, nandun yung Vice President. Ibang klase kayo. Pagtitrador yan. Unang-una, pagtatangka na yan. Pagtatangka, nasaktan nyo ang Vice President, kayong mga kapulisan. Di ba? Hindi naman kayo bulag. Alam nyo yon. Napaka-close nyo sa Vice President. Noong mga time na yun, nahandun yung pulis. Napakalapit ng distansya sa Vice President na hindi mo siya makita at hindi mo siya makilala. Di ba? Kaya dito, nakita po natin yung biases na ginagawa ng kapulisan. Yung puro issue nila ang pinalalabas sa mainstream media. Pero yung kapalpakan ng kapulisan, nakita po ba natin na ipinalabas sa mainstream media yung ginawa ng kapulisan na pambabastos sa Vice President? Di ba? Ngayon, kapulisan pa may kredibilidad. Napakataas ng kredibilidad ng kapulisan natin ngayon. Mukhang walang issue ang ating mga kapulisan ngayon. Napakalilinis po ng kapulisan natin ngayon, lalo sa Luzon, sa Metro Manila. Sa nahawakan po ng General Marbil ang mga kapulisan po sa Metro Manila, lalo po yung hawak po ng CIDG, mga katambay, at yung nasa grupo po na umaksyon sa Vice President, napakalilinis na pulis yan. Walang bahid po ng anomalya yan ang mga kapulisan po sa Metro Manila. Napakalilinis. Talagang walang mga tinatago yan. Walang mga baho yan, mga kapulisan. Mga tapat naglilingkod yata yan. Mga tapat na naglilingkod sa bansa. Itong mga pulis ng General Marbil, mga katambay, na nakikita po natin, mukhang ang trust at paglilingkod nito ay hindi sa Pilipino, mga kababayan. Mukhang sa politiko yata. May politiko po yatang sinusunod. Ibang klase, no? Ngayon lang tayo naka-experience na ganito, na Vice President, tinututukan ng PNP, patong-patong na kaso ang ginagawa nila, at panggigipit, panggigipit na po ito. Dahil unang-una, alam naman natin, halos lahat ng tao ng gobyerno, meron silang mga personal na barel na unang-una protection po nila yan. Lahat halos ng politiko, hanggang sa kapitan ng barangay, pwede po silang magkaroon po ng barel na proteksyon sa kanilang sarili. Pero ito, pinakamataas. Kung plano na nila, nagpaplano Ibig sabihin, pinaplano dahil pumuputok na po sa mainstream media, ibig sabihin, plano na nila tanggalan. Pero hindi politically motivation yan. Di ba? Yung sinasabi nila, hindi parte po ng pamumulitika nila yan. Wala po sa mandato nila yan. Yung politically motivated, politically motivated. Hindi po nila sangayan, hindi nila sakop yan ayon sa mga kapulisan. Hindi sila parte niyan. Pero yung ginagawa nila, ano nakikita natin? Ibang klase. Lalo nyo lang ginagalit ang taong bayan. Lalo nyo ginagalit ang taong bayan. Itong institusyon natin, na itong institusyon nila at ang gobyerno ng bagong Pilipinas, lalo nyo lang ginagalit ang taong bayan sa ginagawa nyo sa mga Duterte. 3 taon binakbakan, pamumulitika ng institusyon ng House of Representatives, ng Kamara. Tapos pati kayo, kasama na rin sa parang kasama na rin kayo sa programa na pagpapabagsak. Isa ng programa ito
Parang teleserye na ang lumalabas sa mga Duterte kay BP Sara. Ginawa nyo ng teleserye hanggang hindi bumabagsak, hindi nyo titigilan. Sama-sama na. DOJ, PNP, NBI, ibang klase. Nagpapasalamat lang mga Pilipino dahil hindi nyo nakuha ang ombudsman. Ang ombudsman ay nananatiling nasa Pilipino ang kanyang paglilingkod, hindi sa politiko. Mukhang ahensya po ang gobyerno natin, katulad po ng DOJ yata, NBI, at pati po ang ating sinasabing kapulisan, mukhang hindi sa taong bayan naglilingkod. Mukhang ang pinaglilingkuran ay puro politiko na may pangsariling interes lamang. Una-una sinasabi ng Vice President, nung sila'y makabalik sa pwesto, ayaw na nilang mawala ito. Kapangyarihan, pera, may bonus pang droga, mga katambay, ayon sa Vice President. Kaya lahat ng mga kasagabal dito, kailangan nilang i-demolish. Yan ang nangyayari sa Vice President dahil siya ang pinakamalakas, pinaka-popular, pinaka-pinagkakatiwalaan ng taong bayan sa ating bansa. Kaya kailangan nila itong matanggal. Kasi una-una, hindi po natupad yung kanilang PI, yung People Initiative. Dahil kailangan po nilang magkaroon ng Prime Minister, di ba? Napakarami lang pinapipirma riyan na hindi po natupad. Di ba? Dahil nga, maagang nalaman ng taong bayan ang plano nila, yung kanilang PI. Kaya, dito naman sila nakatutok ngayon. Hindi kasi kakayanin ng institusyon ng Kamara dahil dinadala nila sa impeachment kuno ng confidential fund, malabo pa sa sabaw ng pusit dahil mismo ang ating ombudsman nagsalita na. Mahihirapan magkaroon ng impeachment kung ang i-impeach mo, ang ground mo lang ay confidential fund. Pero nando naman, pumasok na yung mga kaliwa nag-impeach na. Pero hindi po kakatigan yan. Ngayon naman po, kapulisan naman. Yan. Good luck na lang sa inyo. Tiwalang-tiwala sa inyo ang ating taong bayan ngayon. Ang taong bayan, tiwalang-tiwala sa kapulisan, mga katambay. Dahil mismo, ang kanilang general, di ba, ano sabi pagdating sa droga ng general? Hindi raw maituturing na ang droga ay talagang masama dahil pwede pa raw itong gamitin. Lalo kung ang trabaho mo ay mahabang oras, lalo sa ikaw ay panggabi o napupuyat o napapagod, isa raw itong magagamit na panggising. Ang droga, instead daw ito ay makakatulong pa, lalo sa mga nagtatrabaho, katulad ng kapulisan. Hindi kaya, pati ang kapulisan na napapagod, napupuyat, ay gumagamit na rin ng droga. Dahil mismo ang PNP chief, hindi niya itinuturing itong masamang bisyo. Di ba? At ganun din po ang isang abogado na tumatakbo po, yung sa Akbayan, yung si Attorney Conti. Paniniwala rin niya po ang droga ay hindi maituturing na masamang bisyo. Mga tamba, ibang klase po. Kaya tiwalang-tiwala po ang mga Pilipino sa ganitong pagpapatakbo ng isang General Marbil, mga katambay. Good luck na lang sa inyo. Sana maging presidente ang isang Duterte. Nang itong mga general na ito, itong kapulisan na ito, ay unang-una sana itong maimbestigahan, lalo sa droga. Ang ating mga kapulisan, sana po, mauna po ito, lalo sa pagdating sa droga. At maipasa po ang batas na maging batas na po ang drug test, lalo po sa lahat ng sangay ng gobyerno sa ating bansa. Unahin na po ang kapulisan at siyempre po ang institusyon ng Senado at Kamara, mga katambay. Yan po ang dapat unahin, mga yan, pagdating po sa drug test. Sana, loobin. Muli po, mga katambay, nakakalungkot man po ang nangyayari po sa ating bansa at ganun din po sa mga Duterte na naglingkod po ng tama, maayos sa ating bansa, may pagmamahal sa bayan at may pagmamahal sa mga Pilipino. Pero ganito lang po ang kanilang nahita po sa ating gobyerno. Hindi naman po mga Pilipino ang nagagalit at kalaban.
Hindi naman po ang Pilipino, yung majority ng Pilipino, hindi naman po kalaban ng mga Duterte. Sino lang po ang mga politiko at ang sinasabing nagagamit ng mga politiko. Ang lumalaban, nagiging kritiko, at yung sinasabing magpapabagsak, hindi po ang Pilipino, politiko, ang kanilang mga detractors, mga katambay. At may ginagamit pang salapi. Gamit na gamit po ang pera ni Juan de la Cruz sa pagpapabagsak po ng mga politiko yata sa mga Duterte. Good luck na lang po. At good luck na lang sa inyo, PNP. PNP, nagbalik sa inyo ang tiwala. Nagbalik muli ang tiwala sa inyong taong bayan. Yung tiwala na sinusuka na naman kayo. Sukang-suka na naman yata sa inyo ang mga Pilipino. Mas masahol pa nung panahon ni Pinoy. Mas masahol pa ngayon ang pagsusuka at galit ng mga Pilipino sa inyo. Ibang klase kayo. Muli po, maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. Sa muli po, sama po natin sa panalangin ang lingkod bayan sa ating bansa. Ang tamang naglilingkod, mga kababayan, ang tama. Paalam. Bye-bye.